Yun. Ito. Papatay. Ayun, so hello sa inyong lahat and good afternoon. Ito ang inyong daddy, nagbabalik sa panibagong stream ngayong hapon. So, bago tayong event. So, yung inihintay natin na mud cart, meron na. Hindi ko maayos tong camera na to. Ayun. So, meron ng mud cart. Ayun. Yung iniipon ko kasing diamonds noon is either pang mud cart or pang class change. So, ang ginawa ko, since medyo matagal-tagal pa, nagano muna ako sa mud cart. So, bakit mud cart? Anong laman ng mud cart na yan? So, tapusin natin itong event. Papakita natin kung anong meron doon sa mud cart na yan. So, tulad ng ating ginagawa dati, let's share mga lods. Sayang ang ating live. Ayun. Yun o. Sarap. Tapos na ang laban. Yun. Friday the 13th yan, ha? Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami-dami niyan. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan. So, good afternoon ulit po sa inyong lahat. Sarap, 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 sarap. Haji mo, ganun kayo. Solid. Solid yung ano. So, ang ano natin dito is yung pag neto. Uy, naku, baka naubos pa. Okay, meron pa. Ayoko na. EY. Ayun, so, dito sa mud cart, normally pag anong kukunin nyo kagad? Kasi meron mga gems, di ba? Tapos, merong dyang yung jewel ng revert, um, jewel of life, mga ganun. So, kung RB6 na kayo, pataas, ang dapat na kinukuha niyo dyan is yung runes. Bakit runes? Unang-una, yung runes napakahirap kunin yan. Ito, yung batong yan. Nakukuha niyo lang yung batong yan doon nga sa rune pool doon. And para mapalabas yun, sobrang daming spiders na kailangan mo na patayin yung sa hidden temple. So, imagine nyo kung ano yung makukuha yung rune. Sabihin na natin, let's say, mas higher sa level 1 pag nasama nyo yun. Yes, pero by that time, kailan pa kayo makakapag level 3? Bakit natin rin-rush ang level 3? Bakit kailangan yung mapa-upgrade yung runes na to? Okay, pagka RB6 nyo kasi, technically, bukas na to. RB6, level 1, bukas na to kagad yung rune system nyo. Wala kayong bato. So, hahanapin nyo yung bato doon sa rune kung doon. Or, may lalabas dito na parang bibiliin nyo ang option na yun para dun sa runes na yun. Na-open na kasi yung system ng runes. So, bibiliin nyo. So, $49 yun. Sabihin nyo, optional yun kung gusto nyo or hindi. Pero sa akin, magiging kung gusto mong magamit kagad tong si runes,
it's a must. Bukod doon, may kasamang diamonds naman, and kailangan mong magbayad kaagad sa hidden dungeon. Pag napalabas nyo yung hidden dungeon, anything RB6 na boss pataas, whether ACC, Trial Ground, or Inferno, basta RB6 pataas na boss, lalabas yung hidden dungeon, gamitin nyo yung diamonds para masamon yon. Bakit? Kailangan nyong mabuksan tong mga slot. So, kailangan nyo ma-level 10 yan kagad para makalagay kayo. Once nabili nyo yung pack, may kasama kayong mga bato na kaagad. Yung mga batong yan, pwede nyong gamitin para mapalabas tong additional na passive skills. So, by default, lahat ng passive skills nyo is level 1 lang. So, sa level 1, makikita nyo, katulad nito, ganda na, di ba? 10%, lower the HP is up to 10%, 10.575%, or nakikita nyo to, deals equal damage to 5.3 HP target. Imagine nyo, level 1 yan. What more pag napataas nyo yung level yan? Tulad nito. Diba? Level 3 na to. Kaya ang ginawa ko, pinalevel ko agad siya kasi ang taas ng dagdag ng speed niya. Excellent strike, ito din. Yung restore, all skill damage, at chance. So, magiging essential, kailangan yung agad mapalevel yan. Pero, kung wala tong mga event na to, tong mad cart yan, kung wala yan, sobrang hirap mag-level ng rune. Alam niyo ng mga kahit mga whale. Pag wala tong mad cart, good luck. Talagang summon ka ng summon, pipilitin mo talagang matapos yun. So, dito sa mad cart, etong jewels, hindi mo na pa talaga ito papakialaman kasi mas sulit yung nandoon sa daily pack. Promise, mas sulit. Ito, sabihin na natin 50-50 kasi merong mas okay na 40 pieces, mas marami pang dagdag, mas mura pa dito. Creation, ito, sabihin na natin, pero alam ko mas mura kung bibili ka sa TH. Ito, halos same lang din naman eh. Ito, may 70 pieces din, mas mura. Ito mga to, nako, kung yun ang pag-aksayan, marami yan. Yun! Good afternoon sa iyo, Lodi John. Yun. Tapos nun, Horn Shard, syempre, kung madalas ka naman kayo sa trial grounds, madali lang i-farm yung 40 pesos na yan. Huwag nyo na pag-aksayan ng sayang sa libo nyo. Shard, battle flag shards, yes, sa mga ibang event nandyan. Eto, advice ko, never nyo palang bibilin yan. May masulit na 900. Diba? Yung laging binibili ko, masulit yon. Fruits, Eto, advance, sige, sabihin natin, pero there could be better. Revert, wag na wag. Kasi kaya nyo yan dun sa refinement, Tower of Refinement. Ito, kung kailangan nyo ng extra boost, ito para mapalabas nyo yung si Reaper Soul or kailangan nyo mabuo yung set. Pampalevel ng Soul Bow, ng Holy Soul, itong dalawa. Pero kaya naman i-farm tong mga to. Ito sa tower, kaya din yan. So, etong runes. 1, 2, 3. Green, red, and blue. So, imagine nyo. Tatlong yan, magkano lang yan, no? 2-1. So, sa 2-1 na yan, kaya nyo na mag-upgrade ng pa-level 2 ng runes nyo. Kaso, para masuot nyo yung mga level 2, kailangan yung slot ng
rune nyo, upgraded din. So, kailangan nyo bumili ng 15K na pang-upgrade, which is napakasulit. Kasi pag in-upgrade mo yan, konti lang yung requirements. Kaso sa akin, ginawa ko, tinadtad ko na, ginawa ko ng 40. Parang masusuot ko is mas mataas na level. Yan. Sulit sa rune yung red 15K pieces. Yes, sulit na sulit yan 15K na yan. Kasi, eto yun no, pampalevel, imagine nyo, yung dating pagbukas mo dito, 200, 100 lang, malilevel nyo na 30, tsaka ano, imagine nyo ang pag-level nyo, no? Kada isang bar, ito yung nadadagdag sa inyong stats. Eh, lahat yan papalevel mo eh. Yes, pang-ups yun. So, pag napang-ups nyo yun, masusuot nyo yung higher level ng runes nyo. Ako, stop na ako sa level 3. Pero kung meron pa akong extra diamonds at matagal pa talaga yung mad cart na yan, pupush natin. Sige, kahit level 4, kahit level 5. Kasi ang ano niyan is napakahirap ipa-level niyan. Sobra. Ito yan oh. Dito mo lang makukuha yan. Itong 2-6 na rune kundun. Ayan yung drop oh. May level 4 nga naman. Chances din yan. So, hindi mo sigurado, pwede mag-drop ng 1, pwede mag-drop ng 4. So, random pa rin yan. Pero imagine mo, 200 spiders, 20 pa nga lang to. Tapos, napakahirap palabasin ng hidden dungeon na yan, di ba? Eh, hindi naman tayo lahat nagda-diamonds kagad na 300. Ang ginagawa natin, gold, di ba? So, yung gold, it's around 10 to 20% lang para mabuksan yon. Yung gold, 100%. Pero, bakit ka mag-gold kung ganyan kalayo? Imagine mo kung ilang gold yon. Sa 10, 3,000 na agad. Hindi mo pa mabubuo to. Diba? Tsaka napakahirap palabasin nung tag na ito, hidden dungeon na yun. Kaya, normally, ang ginagawa niyan para palabasin si Rune Kundun o yung hidden dungeon, tulungan kayo. Ano yan? Mobile or PC? Pwede siya sa mobile siya, pwede rin siya sa PC. So, sa PC, ang gagamitin nyo is emulator. So, ang pinaka-suggested nilang emulator is Mumu Player or LD Player. But you can also use BlueStacks, but ang taas kasi ng kain ng resources. So, going back, doon sa ano, saan nakakakuha ng Emerald Set, sir? May new server, yes! Lodi Rap, may mga new server tayo sa Helheim server kasi dalawa yung server, Laurentia and Helheim. Saan nakakakuha ng Emerald Set? Emerald Set, dito tayo sa bagong cumulative nila. So, sa set na to, andito yung ano, the more gastos, the more ka magkakaroon ng set. So, yan. So, kanina nakuha ko na yung isang weapon. So, isang weapon na lang hinihintay ko, which is, ito talaga yung plano ko. So, infinite evasion when attack, 10% chance for infinite evasion for 1.5 seconds evading all incoming attack. So, yung incoming attack na yan, 1.5 seconds o 1.5 seconds lang naman. Hindi yan lang naman kasi yan yung tipong parang pang-clutch nyo. Kala nyo mamamatay na, di ba? Parang ito din yan eh. Additional buhay nyo yan. Additional ano. Anong name sa Play Store? Di maklik boss yung link. Play Store is MU New Dawn. Ito. Try natin. MU New Dawn lang po. Yun. Sakto. Palabas. Ano, 1,000 gold lang kasi pagpalabas ng ano. Pero success rate niya 20%. See? So, ang hirap pumasok kung puro gold lang. Pero, kayo, gusto nyo bang ma-focus yung pagpapalevel nun gamit ng diamonds? Kasi sa 3,000 diamonds, di ba?
You need to find the new server. Yung kulay green po ang ano, ang tawag nito, ang indicator niya or yung pinaka-newest. Kasi 'pag nag-aano na automatic nilalock ng server yung automatic nilalock ng server yung tama, in-automatic nilalock ng server yung ano na, yung line na yun. So, either maghintay kayo ng bagong gawa or kung po pwede pa dun sa iba. Kasi normally sa Laurentian, wala na eh. Ang alam ko wala na. Helheim ang mga bukas eh. Pero yung mga nandoon sa pinaka taas, yung pinaka ano na, 100 plus na yata na Helheim yun eh. Ayun. Kaya, going back, kung may mad cart and available si Rune, RB6 kayo, yung 3,000 na pang-ipon nyo, sabihin nyo, hindi, hidden temple lang yan. Imagine mo 3,000, yung kinalculate ko, 25, 2, 3 something lang. May 15k ka na, may 3 green ka pa, 3 red, 3 blue. So yun, 4 na yun, 2, 3 lang, mapapa-level nyo na kagad yung rune nyo. Lalakas pa kayo sa points, attack, defense, etc. Baka nakalock na po yun, puno na yung account nila. Account creation doon. So, wait na lang kayo ng bagong release, which is, hindi namin alam kung kailan kasi minsan, paiba-iba sila ng oras ng release. So, hindi siya katulad ng hindi siya katulad ng Monarch na pag alauna ng hapon o alas 12, kinabukasan, may bagong server dito. Medyo paiba-iba. Kaya, yung iba talaga nakaabang na lang. Ayun. So, ginagawa ng iba talaga, madami talagang umaano na intro. Gawa lang, ganito, ulit, gawa, ganito, ulit. Ganun lang hanggang sa ano. Yun ang hindi ko masabi talaga, boss, kung kung kailan. Kasi kahit kami, nung gumagawa kami, eto Helheim 7 kasi ito mga nauna. Siguro kinabukasan, meron kagad, tanghali o hapon, meron eh. Pero sa ngayon, yung iba kasi, parang sabi ng iba, wala na bagong bukas. Ganun. Katulad nyo, sabi nyo, wala, hindi na So, we don't know kung kailan yung bagong bukas. Ewan ko, try namin tanong sa mga GM kung may info sila, kung may Kasi usually na nasasabi ng mga GM is, wait lang talaga tayo. Sige. Tingin ng SS ng rune setup. Okay. Ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin, pero sa akin, ang suggestion ko lang is, yan natin. Hmm? Hindi pala pwede dito. So, normally, send ko na lang sa'yo. Ipipm ko sa'yo, Boss John. Ay? Bakit? Nawala? May, yan, PM ko na lang sa'yo pag nag-switch ako ng account, Lodi Jan. Para at least di ko baka malaglag tayo dito sa live. Pero mamaya i-send ko sa'yo. So normally, ang ginagamit ko talaga sa dito, kasi
since ink lang, ang pinaka naging useful na sa akin talaga is 3 kung tutuusin. Pero sayang kasi kung hindi mo gagawin 5. So ginawa ko na lang, hinabol ko na lang talaga kung ano yung pwede maging 5. Pero etong 3 lang talaga ang pinaka nagustuhan ko. Restore, all skill damage, and itong gigantic. Kasi ang laki ng speed na dinadagdag niya. Imagine mo, default na speed ko 209.91. Ngayon, teka, naka-comment ako niyan eh. Wow, lumaki. Yan, gamit ko si Gigantic na 227. So, ang laki ng dagdag niya, 'di ba? Sobrang lakas ng attack speed. Kaya kung mapapansin nyo, pag naka-AFK na lang ako, naka-idle farming na lang ako o pa-level, ganyan yung skill. Mga ganun-ganun, 'di ba? So, okay din, mabilis siya. Nakakatuwa tignan. Pero since nagbo-bossan tayo, comment fall na lang tayo muna. Kaya hindi ako nag-evil spirit kasi eto yun yung gamit. Ito yung gamit ko talaga. 1 hour and 30 minutes tayo papasok ng ano. Meron po bang revert? Yes, meron pong revert. Bali, revert 6 na po to. Pag ano, pagdating nyo ng level 400, revert, madadagdagan ng ano, tapos tuloy-tuloy yung ano mo, level mo. Kada revert, magbubukas siya ng mga additional functions dito. Ayun. So, going back sa runes, useful, tsaka ito. This one, not really sure. Excellent, pero excellent damage chance kasi yan. Then, itong Aqua Beam. Ice Slow Effect by 8.9. So, 3 stocks. Yun. So, ito yung nakita kong sumunod na okay. Then, kung meron kang Strength MG, ito yun. Ito yung sumunod. Ito, hindi ko kasi mapalabas itong dalawa eh. Every 8 seconds skills, damage to 5.3 target. Ewan ko kung pang ano to, yung piercing strike. Pero, not sure kung okay siya sa int. Kung pwede siya sa int. So, kaya ako rinush ko, hindi naman actually rush, but mas finocus kong pa-level tong mga sakit. Lahat yan 40 na. Ito, 44. Kasi dagdag yan ng stats mo eh. Imagine mo, kada slot to, laki ng dagdag. Kaya birit din yung def, birit din yung attack nung nagpabukas ng mud cart. Sabay-sabay lahat sila. Ngayon, di ako nabili kasi back to ipon ulit ako pang pang class change ng RB7. So, pinaghahandaan ko na yung class change niya. Tapos, isa dun sa mga naging dito, bago, is yung first top up nyo, meron siyang $15 yata, Cerberus. Kasi, si Cerberus ngayon, pwede nyo nang, yan no, pwede na ma-plus 2. Na-ups na siya. So, goods na. 'Di ba? Tumaas yung PVP. Anong itsura? Wala pinagbago sa itsura, sayang. Ano itsura nito? Ay, wala. Walang hindi pinakita. Ayan. Woo! Ganda nito.
Itong ano, meron ako sa Lorencia. Hindi ko wala akong makuha dito sa Helheim eh. Di na nanalo sa raffle, sayang. Mga Calamity Tiger na. Oh, Labay, Behemoth. Ito hindi na ako kumuha ng Behemoth eh. Naumay na ako dun sa kabila. Ito hinahanap ko. Scorpion. Oh, wala na ako nakukuha plus 8 na chess. Ayun. So, next, diba? Isa pa sa pwede ko ma-advise sa inyo is itong Divine Ring Coupon. So, pag plus 6, nakita nyo, fifth job. So, RB5, bosses, meron. Huwag kayong papasok kung makikita nyo 1 or 4, bawas na. Ibig sabihin may nagpa-farm doon. Pasukin nyo pag 6 out of 6. So, huwag naman kayong dalawa naman ang confirmation niya. Pagkapasok niya dyan, yan ang bubungad sa inyo. So, pwede kayong mag-farm ng boss na may ring. So, saan nakukuha yung coupon na yan? Kung madalas kayo bumibili ng pack, yan, 1680 tsaka 1900, yan no, ito times 8, so RB6 boss yan. Meron kasama yan at doon kayo makakapag-farm. Kaya, magtataka kayo, bakit yung ibang, ano, ang bilis nila mag-upgrade. Hindi naman ganun kadalas or ibig sabihin, nakatutok talaga sila sa mga boss na may ring. Possible, pwede. Pero kadalasan, nagpa-farm sila dito, nag-wait yung iba, naghihintay ng tamang level na kaya nilang i-farm kagad yung map na to. Kasi you have only 10 minutes to kill all 6 bosses. So, yung 6 bosses na yan, base, raging, and frenzy. So, halo-halo yan. Swerte nyo kung yung frenzy is mababang ring. So, hindi skip nyo, nandun kayo sa pinaka-base, kunin nyo. Tulad yan, iba-ibang kulay yan, so iba-ibang ring yan. Eh, since ito, RB5 bosses, kaya na i-clear yan ng mabilis. Kaya, hinahayaan ko na lang din. So, kung sino yung pinakamalapit, yun na lang. Gagawin nyo. Tapos, mga ibang players din. Ano to? Kahit sino pwede pumasok dito. So, unahan kayo. Uy. Holy Ring. Oh, wala pa. Sammy or BK RB7. Torn. Torn between those two. Both worlds kasi maganda yan eh. Lodi up. As in, parehas maganda. Either you go to one shot na character at may karga ka naman, go with summoner. Kaya mo yan. BK, kung gusto mo ng solid na bawas din, na tumatagal sa frontline, bakbakan talaga, mas kayang pumunit. Pero ang downside, sasakit lang ulo mo sa pa-level. Kasi syempre, single spot. Sobrang tight na two spot kailangan mo. Halos dikit na dikit para magkaroon siya ng bonus na Syempre, doon ka sa summoner, sa ano. Pero kung sa akin, torn ako dyan sa dalawa. Pero since meron na akong summoner na gamit ko na rin,
At konting level na lang din nung RB7 na rin siya. BK. Yun. Ah! Uy, mukhang takti. Mukhang hindi ako makakapag 3v3 na ito ah. Nagbukas. Ah, may naghahan. Ay, oo, kasi naka-happy holidays nga pala. Attack speed 190 and def is 650. 650 ganun mahigit. Pero 190 ang speed nun. Ngayon ang pinapump ko doon is int. Kasi parang sobra yung agi niya ngayon. Oh, nako, binuksan tapos wala naghan. Mukhang isang oras. Isang oras mahigit to ah. Yes, sa summoner. So more or less ano siya, 190 speed tapos 650k ang def. Ano, siguro last 30 levels RB7 na siya. So kulang pa yung diamonds ko doon na pang ano. Ayaw ko kasi mag-quest ng RB eh. Pag yung RB, tapos i-quest mo, ang tagal. Binibili ko na lang yung quest item pero syempre as we go on, ang pamahal ng pamahal, parami ng parami eh. So, siguro mga 4K diamonds din yung tasayangin doon eh. Pero, yun maganda doon kasi pag RB7 mo, magbubukas na si Master Talent. Ang bilis mo na. Ang sarap niyan. Imagine mo 225 ang attack mo, ang def mo 1.1. Solid 'yan. Tapos 230. Kung yan magagawa mo sa summoner mo, ma-inherit yan lahat yung attack, def, pati speed. Solid yung magiging summoner mo na RB7. Tapos ano, one shot lang. Kahit pa paano, may pagka-sustain, pero huwag mo aasahan na frontliner kayo nung tipong sa 3v3, nandun ka lagi sa unahan, tatangkingin mo lahat ng damage. Hindi. Papel pa rin ang defense ng summoner. Talagang pupwesto-pwesto ka. Pero, yan, yung sa stats mo na yan, mahapdi na yan. Hindi kasi same build ng ano eh, summoner dito dun sa Monarch. Diba kasi sa Monarch may reflect na parang reflect build sila doon. Yung makunat na type nila. Dito kasi wala. So, hindi ganun siya kaano. Pero, sobrang sakit niya. Wow! Advanced Gen 6, grabe. 550k yan. Ang hapdi. Ito nga, ano pa lang to eh. Magkano ba spend kong diamonds nun? 10. Halos, halos 10 din yata. Kulang-kulang 10 din. Sayang nga eh. Ito, tagal pa to. 120 pa to eh. Ano? Pero parang ayoko nga nung itsura niya eh. Oh, ang pangit nun sa ano, sa MG ng ano, Gen 6. Uy, nagbukas! Grabe oh! Ang bangis! Wing 7. Talon, Nitril, ano to? Saan na naman to makukuha? Oh! Yan oh. Saan to? Elf? Wow!
Parang wing ng summoner 'to, ah. Wing ng summoner 'to, 'di ba? Ano, Gen 4 ng summoner? Oh, 'di ba? Wings of Awakening. Oh, wow! Ganda. Bangis. Eh, hindi ba lang yung kulay, pero okey na rin kahit papaano. Wing 7. Pero angas, oh. Ang alam ko nito si ano, si Ongke ng ano, ng Lorenzo 50. Ganito na eh. Bangis talaga ng ano, BK, oh. Ganda. Ano, Wing 6. Ito, ayos din eh. And ito, parang ito lang din eh, no? Halos ito lang. Wala. Na-stuck na. Na-stuck yung itsura niya. Parang ito lang din yan, no? Na-stuck na. Ayan, no? Na-stuck sila. Walang animation. Pero, bilib ako dito. Ganda. Ba't nakabukas na yung Wing 7? Ganda, ganda din na itong ano. Bangis. Okay, Wing 7 ah. Yun nga eh, may mga ano sila, kung mapapansin mo dun sa mga wings nila, may wings dun na parang iniba lang yung kulay. Lagyan natin dito yan, ganun. Tapos ito, yung ganyan yung kulay, ganito yung animation. Same animation, pero ibang highlight, ganun. Parang na ano, mas binigyan ng effort yung iba. Kasi yung iba talaga, eye-appealing, apakaganda, di ba? Lalo na yung nakita ko ngayon sa ano eh, sa BK, tapos yung sa Wing 7 ng MG. Yun, 'di ba? Parang nandun ako tuloy parang something to look forward kaagad. Ay, oo, Wing 8. Ang ganda. Yung mga ginamit nung sa tournament, sabi ko, uy, ang gaganda nito. Lalo yung sa Summoner. Kala mo umuusok na ano eh, kulay blue na umuusok. Kaya, yun yung mga ano, pag eye appealing sa tao, sa mga players, mapipilitan sila or magkakaroon ka ng drive na kunin, na buuin, ganun. Kasi, for me, sa akin naging opinion ko dun dito is, yung sa wings, hindi na ako nag-aano dun sa mats. Benta ko lahat ng mats ko. Yung mga makukuha ko mats, binibenta ko. Lalo na ba, kahit sabihin mo, pa wing 6, bibenta ko yung mats na yun. Bakit? Yung mats na yun, pag binenta ko, binili ko dito, yan, double purpose. Makukuha ko tong mga to, yan mga yan, plus may iipon ko pa dito. 'Di ba? So, eating two birds with one stone na lang. Kaysa magfo-focus ako na ipunin ko yung mats ko, na gagawin ko, ipunin ko yung mats. Sabihin ko, ito, Gen 4. Kunyari, ito. Itong si Finis. So, kung mag-Gen 4 ako, ipunin ko tong Finis. Lahat to ipunin ko. Umokay na yung drop rate nila. So, kahit pa paano, umokay na kasi kada bukas mo ng, let's say, 100, 200, may nakukuha na. Hindi na katulad dati na wala ka talaga makukuha na sobrang bihira.
Kaya may nakukuha ka na tas may ember na rin. So, ang hirap i-farm kasi din nun. Ang tagal i-farm. Nandun na tayo. Pero, kung meron ka nabebenta naman nun at nakakaipon ka ng diamonds, mas maraming nabebenta mo, mas marami kang nabebenta, at lagi ka naman bumibili dito, okay yung spending mo, bibilis to. At kung hindi kompleto yung wing mo ng option, eto na yung kompleto ang option, no? Ito na yung hinahanap mo para sa wing eh. So, focus ka na lang dito, di ba? Yan yung sa akin ha, suggestion ko lang. Saka opinion ko lang. Kayo, kung sa inyo mas gumagana yung gano'n na ipunan, mas okay kayo, go kayo. Pero kung hindi, try nyo yung ganitong option, buy and sell kayo sa TH, ipon kayo ng diamonds, dito nyo i-spend sa daily pack, lalakas yung character nyo overall kasi may pang-ups ng wings, may combo fruit, may mga bless, may mga ganyan. Ito, sa revert, napaka-importante na ito. 1:1, 1:3, ang Diaz kung bibili ka sa tao, pero we do suggest na dapat kung bibili ka sa kilala mo talaga, na alam mo yung bahay, para pwede mo balikan pag na-scam ka. Kasi, as you all know, online game, uso ang scamming dito. Uso ang mga scammers, hindi nawawala yan. Kaya, may hirap na ibigay yung tiwala. So, kaya ang sinasuggest namin talaga is, rekta ka na lang, buy and sell ka, top up ka, gano'n, para at least nakukuha mo. Mas mura nga sa tao, pero hindi mo sigurado kung ibibigay sa'yo. Yun. And kami mga streamers, hindi kami nagpapamiddleman. Nope, nope, nope. Big no-no sa amin yun. Paano makraft yung 5th gen na wings? 5th gen sa wings, Setsuna Ignacio, si Boss Pangya. Si Lodi Pangya, 5th gen, ito. Ang kailangan mo is si Soul of Devil. Soul of Blazing Devil. So, more or less, plus 8 din yata to. Not sure or ibang box na, plus 9 box. Sa susunod, RB7, doon mo mapa-farm. So, napaka-long cut kung ganon crafting, mas shorter dito. Promise, mas shorter dito sa daily gift pack. Kasi both unbound and bound, pwede mong bilhin to. Plus, magagamit mo. Ito pa lang sulit na sulit ka na dito eh. May huli ring ka na eh. Plus 8 bucks yun. Tingnan natin kung may plus 8 tayo. Uy, may diamonds din Ito siya plus 8. So, RB6 boss, kasi meron siya dito. And Flame of Infinis. Nandito. Ang gawin mo dito, mas suggest ko sa'yo, magbukas ka niyan by batches. Para sa akin kasi it work. Ewan ko sa iba kung it works na by batch nyo binubuksan, let's say by 100. Even though na 20 lang pwede mong buksan, sabay-sabay, parang sa akin, binubuksan ko 100, yun. Sunod tuloy-tuloy, bago buksan yung bag, mamaya-maya may nakita na akong mats dito na finish. Benta ko na lang siya. Since meron naman ako. Nauna pa yung hindi ka may stock sa sa Gen 3. Kasi yun nga, dito sa benefit na cumulative, ito siya Wing 4. Wing 4. Dito Wing 4. Sorry. Ito yung Wing 4. Meron siya dito 200,000 diamonds lang. Ito 200,000, napakadali lang yan. Sabi, napakadali? Paano napakadali? TH. Bulin mo si TH, magbenta ka kung ano yung mga bentables talaga. Hanapin mo yung mga dito, pa-cross server mo. Ano talaga yung pinaka mga mabebenta sa kanila? Yun yung i-farm mo, yun laging ibenta mo.
Next is, eto, 300 to eh. Sure ball na to. Challenge boss, welfare. So, mas mataas to. Hindi pangit ang RB6 na Sammy. Okay ang Sammy. Hindi ko lang siya nabubuksan ng sabay. Kasi pag nagla-live ako, pero pag nagpapa-level, sabay silang dalawa. Yun yung inaano ko. Konti na lang din naman yan eh. Tsaka nawalan ako ng XP potion. Pero ngayon, yun, meron na ulit yan eh. Hindi pangit. Ang RB6 ng Sammy, yan ang pinaka, pagtungtong mo ng RB6, dyan na nagsisimula si Sammy na makilala. Kasi dyan na masakit, umpisa ang summoner. Kasi yung sa Aqua Beast, yung sleep na uninterruptible na. So, pag na-sleep ka, pag tinira ka, basta yung duration ng sleep hindi pa tapos, tulog pa rin. Yun. Tapos yung double chain. So, lahat doon na open sa rune system. So, imagine mo yung Aqua Beast, imbis na 3 charge, magiging 4. Yun yung ginagamit na pang one shot na mga summoner ng RB6. Kasi imagine mo, pag tumalon yung Aqua Beast, 4, dire-diretso siyang ganon, tapos solid yung damage, lahat pumasok, yung buhay biglang pak, ganon. Tapos saktong nag-double chain, yan. Or saktong katulad ng ginagawa kong skill is yung sleep. Pag tira mong ganun ng sleep, kumagat yung sleep, halos di mo naman kontrol yung character mo, bumato ng aqua or ano mga iba to mong skill, saan lahat ng character kalaban? Ayan, ipopost na natin yung mga mga RB6 na runes. Hindi siya actually true damage, may miss pa rin kung mababa yung accuracy mo. Tapos mataas yung dodge ng kalaban mo, magmi-miss at magmi-miss yun. Kaya yung mga previous videos ko, makikita mo yung mga 3v3, meron doon naka free hit na akong pwesto. Pag bato, buhay yung kalaban. Kasi nagmintis yun, nabulag ako. Or hindi enough yung accuracy ko nun. So, reset ulit ako. So, tira pa rin ako tira, pero naka CD yung Aqua Beast ulit nun, hanggang hintay mo ulit pumasok, yun. So, kaya yung ginawa kong build doon is mabilis yung CD para just in case na magmintis ka, mabilis lang yung ikot nung skill mo para tuloy-tuloy lang yung damage mo. Kaya ang suggestion ng mga ibang summoner talaga, yung mga naunang summoner talaga is 150 minimum ng speed ng character mo para okay yung CD ng skill mo. Pero yung ibang build ngayon, yung shotgun type nga, sobrang sakit kasi pag pumasok lahat ng damage, pag pumasok yung damage, talagang sure ball patay ka. Yan, marami nang ganun na build. RB7 halos lahat, RB8. Sobrang sakit. Kasi pagdating mo ng RB7, hindi na si Aqua Beast ang pinaka parang bread and butter ng summoner. Magiging si Hell Beast na. Sobrang sakit ng damage niya pag pumasok. Tapos may Aqua Beast ka pang isa pa. So magiging parang double barrel siya. Kaya kung mapapansin nyo, yung competition, madalas ginagamit si Summoner pang-burst. Kasi once na na-burst ka ni Summoner, bye-bye na. Kaya ang laban mo dyan is si Summoner, Hellbeast, RB7, master talent siya. Kaya katulad din nung finals noon nung kalaban namin nung Team Mossad,
naging confident ako nun, denive ko yung summoner. Kasi nakakalaban ko yung summoner nun. Yung damage niya, kaya tangkihin at naglimintis. Pero, nung pumasok talaga ako yung talaga tinarget nila, ganun yung buhay eh. Gulat na lang ako eh, kasi biglang nagdilim. Wala akong nakita na. Tapos, hindi ko na makontrol yung character ko. Patay na. Na one shot na kaagad. Yan. Eh ano na yun ha? Nakapump na ako ng master talent na reduce damage. Tapos may shield pa. Talagang overwhelming yung damage, hindi kinaya na. Yun. Hellbeast, master talent yon. Kulay pula siya. Sa RB7, makikita mo, ilang percent yata yung ano ng level 15. Sobrang sakit. Yon, meron dyan tournament sa CDO this coming March. I forgot the exact date, but latter part, yata March 27 to onwards or 20 pataas. May 3v3 dyan. Dyan gaganapin yung qualifiers. Yung third leg qualifier. So, suggest ko sa inyo, bumuo kayo ng team. Pumunta kayo. Bakit? Libre ang registration. Wala kayong gagastusin. Pangalawa, may makukuha kayong code. Yung code na yun, pamigay na lang yun. Okay na yun eh. Kasi kahit sabi mo, na 10 na lang yung shards nun, okay lang yun. Saka makakakuha pa rin ng libre. 'Di ba? Pangalawa, pag nakapasok kayo ng qualifiers, third place, second place, imagine nyo pumunta kayo, nanood kayo, nag-enjoy kayo, may free food, may free code, makakauwi pa kayo ng pera. 'Di ba? Imagine mo, first place, hindi yung champion first place, 4,000 sa 3v3, hot, ano kayo, 12,000, take 4 kayo. Yung champion, 10,000, 30,000, tigti 10,000 kayo. Tapos samahan mo pa, ikaw pa yung champion o may pwesto ka pa dun sa 1v1. Plus, meron ka pang guild rally. Yung guild rally, alam ko, parang 50,000 yata yung price nun. Oh. Sabihin mo, 8 lang kayo, pero kayo yung pinakamarami. Matik, panalo kayo. Mindanao, ang layo mo, boss. Pero, kung ako sa inyo, punta kayo, gawa kayo ng team, salihan nyo. Sayang. Ayun. Tapos, kahit yung, huwag kayo matakot na sabihin nyo na, hindi, yung account ko, RB5 pa lang eh. Hindi ko pa alam yung mga RB6, RB7, RB8. Okay lang yun. Ako nga, RB6 lang yung account ko eh. Pagdating ng RB7, sinong RB7 dito na? Kasi RB9 yung nahawakan namin nun eh. Ayun. Mababait naman ng mga players ng MU, turuan talaga din. Yun. Kami, binasa din namin. Yun. Pero advantage din yun, yung syempre meron ka ng RB na character na ganun kasi alam mo na yung gagawin mo, di ba? Tsaka doon mo makikita yung pagiging versatile ng mga players. Kung stuck ka na lang ba talaga sa character na. Let's say ako, summoner talaga yung 1v1 ko pero hindi ko na talaga na-showcase talaga yung laban ko doon. Talaga daming kamalasan nung nangyari sa akin doon pero okay lang din. Nakabawi naman nung 3v3. Tapos sa 3v3, ang ginawa ko naman is nag-BK ako which is yun yung first class na ginawa ko nung ko dito. Monarch, Monarch talaga. MU New doon. Yun yung first class ko. Tapos doon ko na yung mga kailangan palang gawin sa BK. Ano yung setup, ano yung mga skill. CDO Mindanao. CDO sa Mindanao po. Next nila.
Meron ng alam kong fina-flash si GM Siren na kung ready na ba daw mga taga Mindanao, ayo actually, saan ba? Alam ko meron na dito eh, si GM Siren. Search na natin. Check nyo na lang dito kay ano, sa profile ni GM Siren. May mga announcement na rin siya dyan na registration for Mindanao players. So you can sign up as early as now para at least meron na kayong ano doon. Tapos pagdating nyo naman sa Mindanao, pagdating nyo doon sa ano, confirmation na lang din naman yung gagawin nyo doon eh. So, yun. Then hindi pa alam is pabili ng code price code. Ewan ko doon sa mga nakakuha na sa Luzon, kung po pwede pa ba yung price code ng Cebu tsaka Mindanao. Kasi alam ko isang code lang per account eh. Yan. So, hindi ko lang sure kung po pwedeng ano doon, yung iba. Medyo naguguluhan ako dito sa Holy Bone, yung Leader Soul. Kung paano dapat ba ilang piraso para mapalabas yung nasa likod. Kasi sa akin nawala eh. Dahil meron ako mga binili na alam kong makakapag-increase ng stats tsaka pang PvP. Nawala tuloy yung ano, yung demonyo sa likod. Wow! Ganda oh! May mali ako. Paldo. May mali akong ginawa. Nakalimutan ko kaya nagulat ako, minano-mano ko, naka-open pala lahat. So, kukunin niya lahat yun. Pero alam ko nakakuha din ako eh. Ito na naman, ano ba yung isa, dalawa na to eh. Lucky hit rate. Pa may blue ko dito. Na ganun. Wiset. Lucky hit rate pa rin pala. Sayang. Pero okay na rin yun. Ito si Yuyu. Pwede na 6 na Reaper Soul tapos sabay isang Leader Soul. Ah. So 6 pala dapat. Kasi meron akong PvP. Ito, Reaper. Tapos Crit. Tapos itong isang Punisher. So dapat, 6. 6 na Reaper. So isa yung tatanggalin ko dito. So dapat pala 6 na Reaper. Kung hindi ko nakita stream mo, hindi ko malalaman buhay. Oh.
Sige tatanggalin natin para ano. Kaso, ang mahal eh. 2.6? 2.6 na naman. 2,340. So kasi 2.5, mali pala ako, hindi pala 2.3 yung kanina pag yung apat. 2,550. 50% discount yan eh. Naku, laki, 3,2. 3,290. Kuha lang ako nito. Wala kasi kailangan ko talaga eh, para mapalib. Ano, ilan ba to? Hmm, Hindi, masisira eh. Oo, 2.1K lang pag sinolo. Try natin. Mag-PBP tayo. Yung si Comet. Kung Comet ba tayo sa PBP? Try natin isang beses Comet Fall sa PBP. Sabi nila, inayos na raw nila eh. Kasi yung Comet Fall na napapansin ko, nagmimintis sa PBP. Uy, putya. Ay, akala ko ano. RB7. May RB7, buti na lang. Nagmimintis siya yung Comet Fall sa, yun nga, sa flag. Tsaka alam ko sa PBP dito sa 3v3, may mintis siya eh. Tsaka hindi naman mintis totally, but kahit bumagsak siya, wala siyang halos damage. Kaya hindi ko siya ginagamit. Ang ginagamit ko yung Palm Thunder para pang ano. Wow, umuubos ah. Anong class nun? Aray ko po. Kaya dati talaga sunod-sunod yung mismo doon sa Comet Fall. Kahit anong bilis ng tira mo, gugugulat ka, ang lakas ng bawas mo, pero yung bawas doon sa karakter parang wala lang. No? Yan! Triple kill! Tapos dito pa ako mamamatay kung kailan may ano. Yun no. Yun nga eh. Talagang ano siya. Sa boss, parang 100% siya dire-diretso. Tuloy-tuloy yung bawas mo, tuloy-tuloy yung damage mo. Pero pag sa tao, sabihin na natin yes, it would affect pa rin yung accuracy. But hindi naman to the point na, di ba, parang lahat yun nagmintis. Napaka-imposible. Minsan parang gusto mo batuhan ng ganyan na lang, oh.
Iba pa rin talaga pag Pander. Tapos naka high speed ka 210 na ano na 8 speed. Talagang bato siya dire-diretso eh, kuryente tapos yung knockback percentage niya sobrang taas kasi ilang beses mo na binato eh, sunod-sunod. Yung lilit, kahit 1% lang yon yung tipong dagdag ng stats nun. Yung 1% na yon napakalaki na yun. Totoo. Kasi actually yung dodge talaga, chances talaga yon. So kahit sabihin mo sobrang taas ng dodge mo, dito kasi sa sa Newdon, Monarch ako na Monarch. Newdon, yung dodge hindi siya ganun ka-effective, 'di ba? Kung tutuusin, hindi siya ganun kagandahan, hindi katulad sa Monarch na pag sinabi mo Agi Elf tapos dodge type. 'Di ba makikita mo talaga ang hirap kalaban sa PvP. Kasi talagang kaya umubos, standing pa rin, mga ganun yung ano niya. Pero try natin 'tong bagong set, kung makakapag-boost, tapos sakto yung suot mo din lahat may dodge na def accuracy ka, tingnan mo kung gagana. Kasi kung okay naman siya, effective siya, solid yun sa ano, sa BK. Makunat ka tapos may ganun. Tapos may reflect, high HP ka pa, tapos reflect, 'di ba? Sarap ng build mo nun. Hmm. Lamang pala kami sa kills. Akala ko nga, ano eh, DL na ilalabas dahil may nag-aanon sila ng silhouette ng kabayo. Sabi ko, uy, panibagong ano na naman to, panibagong bully, Dark Lord. Yung pala, mount. Tingnan natin kung anong stat ng mount, kung okay. Kasi sayang yun, kung okay yung mount na yun. Tsaka astig din eh. Ganda nung ano niya eh. Pero sa akin, Scorpion, pang PvP, tapos pang farm, pang ano, yung Purple Dragon. Oh, yun oh. Ay, walang nakuha. Uy, meron. Apat ang binigay. Uy, ito lang talaga yung basura. Sayang, ganda na sana. Binigay nila. Saan si Pantander? Kaya kung mapapansin nyo, nakabukas na rin yung Fire Slash, mga ganyan. Kasi nagtry ako mag ano, STR. Hindi ko nagustuhan. Kasi bukod bumagal ako sa pa-level, paldo HP gain. Ang ganda na nga eh, may ignore na, dalawang ignore, okay. Yung isa sana tinaasan. Kaming HP gain. Kung ino RB8, anong laban namin dyan? RB5, RB6, tapos may RB8 kang kalaban. Baliw ba? Baliw yata. Mm. Isang pana ka lang dyan. Di ba?
Ay, dami, oh. Boom. Hindi na may alis dito. Surrender na. RBA to. Kaya sabihin mo to, babang-baba na. Lamang na lamang. Gawin mo pa, di ba? Nakakaloka talaga yung matchmaking. Kasi sabihin na natin, tinignan ng system, may RB8 na maglalaro pero wala siyang kamatch. Kaya ang ginawa, etong may 5 dito, pinasok na lang siya. So, ano mangyayari nun? Masasayang yung laro na to. 'Di ba? Yung match na to. Dun sa tatlo. Bakit masasayang? Mismatch na mismatch eh. Gap ka, 'di ba? Kahit sabihin mo gap na nga yung dalawa, gap ka pa rin doon sa isa kasi yung isa kaya ubusin kayong tatlo, 'di ba? Tapos hindi ka pang mapapatay. So, ilan balik kami tatlo para mapatay yung RB8? Eh dito may regen din. So, ano gagawin mo? Eto, solusyon. Quit. So, sayang ka. Magsasayang ka talaga ng isang match. Ano talaga siya, unfair siya. Dapat talaga, kung Lorenzia ka, Lorenzia lahat. Kung Helheim ka, Helheim lang. Kaso, di ba, meron tayong kasing inaano din na, siguro tinitingnan din nila, si Lorenzia, sabihin natin konti yung player versus mas maraming player din sa Helheim. So, paano matatapos to si Lorenzia? Di ba? So, ginagawa, pinapasok. Pero sana, minamatch doon sa may halos kasing level din nila. Yun yung ano nun. Kasi nung sa Summoner ko, yung tawag neto, si Northern Lights, nakilang beses ko nakakampi, RB6 yun ha. Pero 300 plus yung level. Naging ilang beses ko nakakampi si Northern Lights nun. Ay putya, may kundon pa pala na dalawa. May kundon nga palang dalawa. 40 tsaka yung 5. Nakalimutan ko. Patay na yung 5 panigurado kasi nakadalawang game na ako eh. Bakit naman nun? Summoner pala. Hmm. Aqua. Tayo sa kabila. Sayang yan kay D1, green. May green pa ako eh, para at least mapalevel na. Free hit pala ako doon sa hayop na yun. Lanan. Sayang, dalawa. Oo, so surrender na ako. Sayang yan. Malay mo, leader soul. Hinahanap ko. Papatay na nga yung isa. Layo. Walang manticore.
Eh, pan-thunder na lang. Hindi, comment pa rin para mabilis. Tingnan natin kung anong pwedeng mabili. May boots na ako. $2,000. Ano yan? Kaya ko, kompleto na lahat ah. Uy! Ito kailangan ko. Kaso mahal naman, 1,200. Grabe naman. Uy! Cashback. 3,800. Sarap naman ito. Grabe yung cashback yun, no? 2,900. 2,100. Ito lang. 2,100. Oo, kaya pa naman eh. Forsaken, dalawa nakuha. Sulit ang punta. Nakadalawa ako. Dalawa. Uy, def. PVP yan eh. Syunga. Yan lang. Mamaya ko na palalabasin yun. Ayun. Pa rin. Kaya yun, no? Meron na sila dito by default. 14. Tapos, 600 diamonds. Pang-ups. Pwede na rin, not bad. Kasi si Cerberus, starting mount lang talaga siya, kung tutuusin. Pero maganda na rin yung ginagawa niyang PvP. Mossad. Mossad. Si Mossad. Ha? Ano ba si Mossad? Yung Mossad, yung pinala namin. Umuubos si Mossad ah. RB8. Ay, hindi, RB7. Yun nga, yung Reaper, wala talaga eh. So, parang ganun lang talaga siya. Parang palalabasin mo lang.
ko. Kaya naman, kung ba pinapakot sa asawa mo naman, hindi ko yun. Siyempre, kung ako kakain lang yung anong special do you have? Ako po ito talaga yung tinola. Hindi na naman ako nakaano, buisit. Hindi pa pala na napapatay. Saan yata yun? Diba umuubos? Ano mo sasabihin? Hoy, may attack. Hoy, ang daming monster. I-comment. Hoy, nasa kabila si Mossad. Good luck. Pwede. Pwede bang Diaz? Kaya nga ano eh, mag-iipon ka talaga pag ano, may mad card. Kaya ang ginagawa ko noon talagang Thank you. Kaya ako tuwa yung tao ko na para. ay, umuubos sa si Mossad. Hindi na ako gagamit ng descent dyan. Ayan, ang daming sayang na ano ngayon na attempts eh. Call sign. Yung cafe. Hindi yung kaibigan. Bang, bang oh. Patay. Paano po? Wow. Kasi pinamitan yung lab, so fast. Bibili ng ano yun, no, ng Leader Soul, ng Reaper, para lang mapalabas. Kastuan. Nakahinayan eh. Kasi baka pwede mo makuha siya sa TH na mas mura. Kung may magbebenta ng Reaper doon na green. Isa lang ang kailangan ko eh. Pero, Reaper sa Reaper, pag inad mo siya, pag pinag-combine mo, Reaper pa rin ang lalabas eh, di ba? Kulay blue. Ano yan? Wala dito eh. Iba to eh.
Volleyball. Nasaan si... Lima pa. Yun o. Nice G, Lodi. Mossad. Nice game sa'yo, Lodi din. Ikaw nga. Si Lodi Kier pala, si Mossad. Nice game sa'yo, bossing. Dalawa. Isang kakampi, isang ano, kalap. Di na ako nag-descent eh. Sayang eh. Uy, ba't dumilim? Ay, dumilim yung mundo. RB7? Imagine. Ay, nako. Ba't ang daming halimaw? RB8 pala. Ala, suko. Daming halimaw. Sayang yung mga attempt. Dito na lang tayo. Magawa nun. Patay. Yan na. Pwede na. Hindi, 10,000 yata sa weapon eh. Apat. Wala, hindi na naaabot. Okay lang. At least makakuha kayo sa armor para at least maayos. Platinum. Sana naman makatikim naman ako ng king kahit minsan lang. Lugi ka laban, may RB5 pa. Talaga dapat maayos talaga nila yung matchmaking. Tanga naman nun. Sa tabi ko, hindi yung tinarget yung isa pa rin. Sabagay siya naman yung una nakita kasi. Pop tayo ng Magic Dragon. Kailangan natin tumagal eh.
Ba yun? Oh, naghang na naman. Puro mintis ah. Ayun. So, hindi ko na tinapos ngayon yung attempt muna. Ayun. So, ewan ko, naghang din yata yung ano eh, yung live. So, thank you ulit sa pagsama sa akin and shoutout sa mga kila Pangya, kila Lodi Mossad na dumalaw dito, kila Lodi Amp, and kay Lodi Levi, kay Angelo. Yun. So, shoutout sa inyo guys. So, till next time, thank you, thank you.